into the room. Oh, 'cause every time, say, every time in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow and your throne in worship. You be exalted, oh God, and your kingdom shall. One more time. Every time we say, say. Every time in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne in worship. Come on, 'cause you be exalted, and your kingdom shall. Come on, energy, energy. So we say, if you really serve a great God, say, hey. Oh, come on, if you really serve a great God, say, hey. Open the eyes, say. Open the eyes of my heart, Lord. Come on, it feels like church in here right now. Come on. Open the eyes of my heart. Sing it out, sing it out. 'Cause I want to see you, Lord. Yeah. We say, open, open, open. We say, open the eyes of my heart, Lord. Right at the top, I can't hear you. How we say? Open the eyes of my heart. I want to see you. Hey. Da 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 da. Come on, come on, come on. To see you high, say, to see you shining, shining, say. Pour it out, yeah, say. As we sing holy, hey, one more time, to see you high, to see you shining in the light of your glory, say. Pour it out on us, say. As we say, hey, hey, to see you high, to see you. Pour it out on us, Lord. As we sing, we say. Come on, energy is all we say. If you really serve a great God, say, hey. Oh, come on, if you really serve a great God, say, hey. Oh, hey, do you really serve a great God? Say, hey. Oh, come on, if you really serve a great God, say, hey. Can we do that chorus one more time? To see you. As we sing holy, to see you high, to see you. Yeah. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go now. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In every season, you keep repeating promises to me. Whoa.
I'd rather slip, walking on water, than spend my life wondering what if. Lord, if it's you, tell me to come. 'Cause you alone can tame the wildest wind. I know I can make it, 'cause it was your voice that I heard. So I'm stepping out on your word. This is how you walk on water, one foot in front of the other. Never gonna let you go under, just put one foot in front of the other. I got a faith deeper than feelings, 'cause I know a name that's greater than the storm. I got a God who never ever fails me. He's close enough to catch me if I fall. I know I can make it, 'cause it was your voice that I heard. So I'm stepping out on your word. This is how you walk on water, one foot. Come on, show it. Hey. Never gonna let you go on, just put one foot. Hallelujah! Isang magandang umaga po sa ating lahat. Maaari na po tayong tumayo. Hallelujah! Pwede po ba nating batiin ang ating mga katabi kasama kaibigan ng isang mapagpalang umaga sa ating lahat? Sige po, come on. Bless our people. Hallelujah. Handa na po bang magpurit, sumamba ang bawat isa? Minsan pa, handa na po ba tayong magpurit, sumamba para sa Panginoon? Hallelujah. Marunong po ba tayong pumalakpak? How about tumalon? How about gumalaw, galaw, padyak? Come on, guys. Amen. I think handa na sila. And 1, 2. Sa ngalan ng Panginoon, ang lahat ay napiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Umuulan ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ang aming kagayuan, ibig mo ng lubusan. Sabay-sabay nagdadala sa ilang pagpapuring ito. Sabay-sabay nagdadala sa sayaw at papuri sa'yo. Habang-habang ang pag-ibig ng pastangin sa aming lubos, di ka dapat magpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Habang-habang ang pag-ibig ng pastangin, kami minahal mong lubos. Aming itatangad, pangkalan mo, Jesus. Kami ay nagtatipon sa ngalan ng Panginoon. Ang lahat ay nabiriwang, ikaw ay kapiling ngayon. Umuulan ng pag-asa, kami ay nagkakaisa. Ano man ang aming katayuan, inibig mo ng lubusan. Sabay-sabay nagdadalang sa
Amen. Hallelujah. Pwede ko po bang makita yung kamay ng pinagpala ng Diyos sa buong week? Amen. Hallelujah. Before we continue worshiping the Lord, gusto ko lang pong magkaroon ng very short po na sharing lang po. Bale, last night, so us po, the worship team, nagkaroon po kami ng sharing time. And it was so beautiful to hear how the Lord has been good sa buhay po naming lahat. Iba't ibang kwento, iba-iba man po yung pinagdaanan namin. But we all saw the same thing. God has been faithful. God has been so good. Amen. Kaya this morning, today, I want you to find a partner. Amen. Pwede po yung katabi ninyo or yung mga wala pong kasama, mag-isa. Kung may makikita po kayong wala pong kasama, pwede niyo po silang lapitan. Amen. Hallelujah. Because church, I believe na yung goodness ng Lord, hindi po yan tinatago. Amen. Ang goodness ng Lord, sinishare po yan. Because it is worthy to be shared. Maliit man yan, malaking bagay, or kahit na simple man yan, alam ko po na ang Lord kumikilos at kumilos po sa bawat buhay natin. Kaya this morning, come on, let's share the goodness of the Lord. Pasalamatan po natin siya, subuhin ng katabi mo, and ipag-pray po natin yung isa't isa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sabi po sa Psalms 34 verse 8, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in Him. Amen. Alam ko po, tayong lahat naranasan yung kabutihan ng Panginoon. Kaya sa oras at sa lugar na to, pasasalamatan po natin siya. Amen. Pasalamatan po natin siya, not just for what He has done sa buhay natin, but for who He is sa ating buhay, sa ating pamilya. Kaya come on, let's worship the Lord. Let us thank Him. Hallelujah. Amazing love that welcomes me, the
welcomes me, the kindness of mercy that bought with love wholeheartedly my soul undeserving. God, you're so good. You're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Behold the cross, age to age, and hour by hour. The dead are raised, the sinner saved, the work of your power. You're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so You're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good.
our voices. God, you're so good. You're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to Come on for the last time. God is really good. I know you have a lot of challenges sa buhay. May problema na hinaharap. Na minsan hindi mo maintindihan ba't may problemang ganito. Ba't may sakit na ganito. Bakit? Ang dami-dami nating tanong. I tell you, church, pinapaganda lang ang kwento ng buhay mo ng Diyos. Because the Lord is good. Church, ang sabi ng Exodus chapter 23 verse 25, sambahin mo lang ako. Hindi mo na alalahanin ang inumin, kakainin, maging ang mga sakit. Kaya nga once again, let's sing this song. God is so good. Oh God is so good. God is so good. He's so good to. Why not itaas mong iyong kamay? Abutin mo ang Diyos. Abutin mo ang langit. Yan. Nakikita ka niya, nararamdaman ka niya. Alam niya kung anong sitwasyon mo. Buhay ang Diyos, nasa tamang lugar ka. Nasa tamang oras ka. Ito'y kanyang tahanan, ng kanyang presensya ay narito. Kaya patuloy mo siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Once again, open your mouth. God, you're so good. Yes, you're so good, God. God, you're so good. You're so good to me. Once again, God is so good. God, you're so good. You're so good. Hallelujah. You're so good. Hallelujah. God, you're so good. You're so good to me. For the last time in one voice, come on, God. You're so. Come on, sing. Come on, sing. God, you're so. Iparanas mo, O Diyos, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kalwalatian, at ang iyong milagro sa bawat isa sa oras na to. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Come on. Yung palakpak ng pasasalamat sa Panginoon. Palakpak ng pagpupuri sa Panginoon. Palakpak na may kasamang paghiyo! Hallelujah! Bago ka mo po, sabi mo sa iyong katabi, Namaste. Alam mo ibig sabihin ng Namaste? Sabi niya, welcome, thank you. Makakaupo na po tayo. Hindi po ako ang magbibigay ng mensahe. Magbibigay lang po ako ng testimony tungkol sa nangyari sa amin sa Nepal. Hindi po ako magmamagic. Kundi ito po yung nilalagay sa amin every time na dumarating kami sa mga bahay-bahay. Parang it's a traditional doing na paggalang. Yan, honoring, yan, tama, no? Ino-honor nila ang mga lingkod ng Diyos, no? Kaya nga,
bago po ang lahat, gusto kong ibigay ang papuri, ang luwalhati sa ating Panginoon. Siya at siya lamang talaga ang dahilan kung bakit matagumpay ang nangyari sa Nepal Mission. Kami pong apat, no, na dalawang PWD at dalawang senior citizen. Ewan ko ba bakit kami naroon, no? Meron namang mga normal na katulad niyo. Pero purihin ang Panginoon. At pangalawa, nagpapasalamat kami sa mga kani-kaniyang asawa namin na siyang gumanap bilang tatay at nanay ng aming tahanan. At syempre, sa buong TFBC family, maraming salamat po. Amen. At malakas kaming pumunta doon, mas malakas kaming nakarating dito. Mas masaya kaming bumalik dito. Kaya nga, dahil yan sa inyong mga panalangin. Alam nyo, may utang si Lord sa inyo. And remember this, ayaw ni Lord ng utang. Nagbabayad siya kaagad. Kaya humanda ang lahat ng sumuporta sa gawain at patuloy na sumusuporta. I believe, yung iba, nagbibigay sila weekly, monthly support para sa mission. Thank you very much. Malaking bagay po ang ginagawa natin para sa Panginoon. Nepal is a third world country. Isang lugar na kung saan ay kapag nakarating ka, mapapa-thank you Lord ka na lang dahil masasabi ko na napaka-bless natin dito sa Pilipinas. Amen? At kami ay nananalangin nila Pastor Paul na makarating din kayo doon. Hindi para gumanti kami sa inyo, kundi para maranasan nyo rin ang kapangyarihan ng Diyos gaya ng naranasan naming apat doon sa Nepal. Tama po ang sinasabi ni Bishop sa mga kwento niya na ang hangin doon ay hindi naman maruming-marumi, kundi may kasamang alikabok or anong-anumang mga virus doon. Talaga pong marumi, no? Pagkat sobrang dilim. Yung pagdilim po doon, hindi po kulimlim yun. No? Ayan, no? Hindi po kulimlim yan, hindi po fog yan. Smog yata yan, no? No? Pangalawa po, totoo po yung sinasabi ng ating bishop na ang mga baka, makita mo nga yung mga baka dyan, yan. Sila po ay Diyos na maliliit, no? Sige pa, baka pa. O yan, no? Iba-ibang klaseng baka yan eh. Meron pang yellow, green, no? Green. At ang baka po doon ay ginagawa nilang parang maliit na Diyos. Kapantay po sila ng tao. At doon po hindi sila pwedeng sagasaan kahit na tumatakbo ka ng 200 kilometers per hour. Kailangan kang huminto para hindi masagasaan ang mga bakang yan na nagkakalat sa daan. Dahil ang mga baka ay tinuturing mahalaga pa kaysa sa tao, no? Nasa hotel sila, nasa palengke, nasa bahay-bahay, nasa daan. Kaya nga, kung mahilig ka sa corn beef, at kung mahilig ka sa steak at bulalo, ay magpasting ka muna kapag ikaw ay nandoon kasi baka ikay katayin din, no? At pangatlo po, totoo po yung sinasabi ng ating bishop na 30 years ago po, balik po tayo. Ganun po, kung imagine nyo ang lugar. Ang highway ay, sabi nga ni Pastor Paul kanina, rough road, tapos lalagyan ng konting espalto, tapos basta ganun po. Then, ang pinakasasakyan po nila doon, mga motor, no? Mahal po kasi ang mga four-wheel doon. Meron po kaming service doon, ang tawag sa kanya is, tuktok, no? Ito po yung apat na parang tricycle siya. Parang yung ginagamit na service ni Pastor Lito, yung tuktok, no? Yun po ang paborito nilang doon, pampasada, no? Napakamura po ng pamasahe doon, no? Yung apat kami, 30 pesos lang, no? Dito, yung tricycle, isa mo lang, 30 pesos, nagrereklamo pa, no? Pero yung mga kapatid po natin doon ay talagang hindi po kami
nanibago dahil they are super generous, super prayerful, super init kay Lord, gaya nyo, tulad nyo, sobrang bait, sobrang maasikaso. Pag kumakain kami, hinugasan pa yung mga kamay namin. Ganun sila kaasikaso, no? Kapag kumakain kami, halos subuan kami, mababait, marespeto sa mga lingkod ng Diyos, talagang no, sobrang sabik nila na matuto sa gawain ng Panginoon. Matindi ang ginawa ng Panginoon sa lugar ng Nepal. Kaya nga hindi kami nag-adjust dahil parang TFBC, no? At the first day pa lang doon at ng aming mission ay kumilos na po ang Diyos. Napakapalad po namin dahil sabi ko nga nakakita kami ng katulad ng TFBC family doon. Scam po yung sinasabi nilang mga ahas, ipis, unggoy na kinakain, no? Yung bayawak, no? Hindi po, masasarap po yung pagkain namin doon. Maliban lang po sa daga. Yan. Yun pong sa likod ng pagkain yan yung hinalukay ko muna bago ako kumuha na. Kasi yun yung mga national food nila. Nung hinalukay kong ganon, nakita ko, buntot na may balahibo pa. Ay, daga ito ako. Tama ako, hindi ako nagkamali. Daga nga. May ulo pa na putol dun sa nguso niya. Then si Pastor Paul, tumingin ng konti. Nung nakita niya yung hindi siya pumangalawa. No? Then si Pastor Banjo, dahil di niya siguro hindi niya napansin. Binibigyan na siya ng binibigyan. Ako na, no, wakbo ako sa CR. Siya, sarap na sarap siya. Sabi ko, tinitignan namin ni Pastor Paul. Grabe ka ako, pero masarap sana ang pagkaluto kung hindi lang natin nakita yung buntot at ulo. It's a traditional food. Wag po kayong mag-alala. Ang kinakain po ng mga yun, masustansya. No? Pero sabi ko nga sa inyo, napakasarap po ng mga pagkain. Chicken biryani, naan, parata, momo. Ano yung momo? Kambing. Puro po kambing doon. At puro moton. Yan. At puro native na manok. Na napakasarap po. Yung first day, second day, third day, pero yung pang fourth day parang kaya nga po pumayat kami ni Pastor Paul ng 2 kilo. Dahil hindi kami masyadong hiyang. Si Pastor Paul hiyang kasi taga Saudi yan, no? At sa ministry po na naganap doon, by the way, ang Sabado po doon, Easter Sunday, parang Israel, no? Saturday, yun yung araw ng pamamahinga. Talagang super blessed po kami. The way they worship God, the way they hear the message from the Lord, no? Hindi po sila nakaupo sa chair. Lugi po ang Ruby chair doon dahil halos gusto nila nakaupo lang sila sa floor. Then Sunday, ito po, pinagbigyan namin si Bishop. Pakita mo nga bro. Nag-bike po kami. Diyan kami nabudol, no? Sabi ni Pastor Kisan, 12 kilometers lang. Nakaka 30 kilometers na kami. Wala pa kami sa mga pinupuntahan namin. Pero, alam nyo, it's a great venture dahil dinala kami ni Pastor Kisan dun sa mga elepanteng napakalaki. It's a zoo elephant, no? Yan. Hindi namin pwedeng hawakan, pero hindi pwedeng sakyan, sayang, no? Ang lalaki po. Isa sa pinakamalaki sigurong elepante sa buong mundo yung nakita namin ito sa Nepal because they eat 2.5 tons mga gulay, mga leaves per day yun, hindi per week ha, per day. Ganon sila katakaw kumain, ganon sila kalaki. Kaya nag-enjoy po kami. Then tinawid namin yung the longest one of the longest bridge in the whole world. Second. Oh, yan, no? Yan, tinawid namin. Ayan, yan. Sino yan? Ako yan no?
Ayan, and si Pastor Banjo is there also, nagbike. Si Pastor Banjo po ang pinakamalakas sa amin. Pati pinakamalakas din kumain dahil lahat nakakain niya, no? Pati daga, yeah. Yak. No? At syempre, Monday, nag-start po ang EGR. It's a very powerful. Salamat sa inyong mga panalangin, no? Yung EGR, yung first day pa lang talagang kumilos na ang Panginoon, no? Malamig po doon. Medyo malamig. Dumaabot kami ng 8 degrees. Hindi ako sanay. Kaya nga medyo nilagnat, sinipon. Ayan po ang gawain doon. Kikita nyo sa video talagang they are so prayerful. They are so passionate sa pagsamba. At the way na makinig sila ng mga mensahe ng Panginoon, talagang sinusunggaban po nila. At at the same time, kapag nagsasalita po kami, may translator po kami, no? Pinapawisan ako dahil hindi ako sanay sa English, no? Habang nagsasalita ako sa English, na-translate naman ng Nepali, no? Pero alam nyo, ang pagkilos ng Panginoon, iba. Talagang gets na gets nila. Yan ay naniniwala ako dahil yan sa pagkilos ng Banal na Espiritu Santo. Amen? Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon for that? After ng first day po namin doon ng EGR, every night po, pupunta kami sa mga bahay-bahay. Yan nga ang ginagawa namin ay pinagpipray ang mga membro, mga leaders. Then pinapakain na offerin kami ng mga maraming pagkain na napaka-healthy maliban sa daga, no? Then second day, yung EGR po, si Pastor Paul naman ang nilagnat, no? At sinipon, no? Hindi siya nakasama that night dahil nagpahinga siya. Pero alam niyo po, may nangyaring kakaiba dun sa second day ng EGR dahil bago ako magturo, ako kasi yung first topic. The topic is from curse to bless. Alam niyo po ang nangyari before I'll speak? Nagsusuka po ako dito, nagsusuka din ako dito. Pare-pareho lang naman kaming kinain. Hindi ko alam bakit. Then sabi sa akin ni Bishop, that's si prophetic. Sabi niya, tinatawa na lang niya ako. Pero sakit na ng tiyan ko, balik na ako ng balik ng CR. Hindi wala man akong matawagan dahil, ganun sila. Hindi ko rin maintindihan. Tiniis ko na lang. No? Lumabas na lang. At lumabas din ang kapangyarihan ng Diyos habang nagsasalita ang iyong lingkod. Dahil habang first words pa lang na binigay ng Panginoon sa amin, talagang nagsusuka din sila. Talagang they are laughing in the Spirit. They are worshiping the Lord, shouting praises. No? And lalong-lalo na nung yung power of declaration na, nung breaking of curses na. Sabi ko, I break every spoken curse. I break every curse of sin, failure, shame. I also break every curse of poverty and lack. Kita mo, sumisigaw sila. Grabe ang pagkilos ng ating Panginoon. Then lalo na po nung nagsalita na po ang ating bishop sa cross and dun sa baptism of the Holy Spirit, lalong-lalo na nung nag-a-anoint na ang mga kapastoran. Talagang dire-diretso po ang pagkilos ng Panginoon. Kaya po pala dinala kami ni Bishop doon dahil it is a need. Hindi po siya want, kundi in need, kailangan na kailangan po pala. Hindi lang po kami ang kailangan doon. Maging yung katabi mo, sabi mo ikaw din pala kailangan ka doon. Kailangan mo ring makakain ng daga, no? Amen. Remember, kung kaming person with distinction ay nakarating doon at 2 senior citizen, kayong mga normal, pwede ring mag-mission. Amen. Namaste po sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pananalangin sa aming mga kapastoran, dito sa ating simbahan at salamat sa inyong pagtaya dahil tumaya tayo sa Diyos. Siguradong panalo ka kapag sa Diyos ka tumaya. Wala pong tabla kay Lord, kundi sobra ang ibabalik ng Panginoon. Namaste, namaste.
Wala ba? Hello. Ayun. Salamat. Salamat, Pastor Dan. Actually, muntik na pong si Pastor Dan at saka si Pastor Banjo lang ang tumuloy sa Kathmandu, Nepal. Dahil nung nasa immigration po kami, sila nakalusot ng dalawa dahil ibang immigration officer. Ako doon sa immigration officer dahil ako ang una sa linya, napuntahan ko po yung Muslim na babae. Ayaw akong papuntahin sa Nepal. Hinahanapan ako ng documents. Wala rin naman documents sa mga yan eh. Doon po, dumarating yung tinatawag na mga biases, especially ng mga kababayan nating Muslim, sa mga pastor o Christian, mga kapatid. Ibig sabihin, ayaw niya akong papuntahin doon dahil alam niya, ang mission namin ay abutin ang mga tao doon. Pero nung habang nag-uusap kami, anong purpose mo? Sabi po niya, una, sabi namin bibisita lang as tourist. Kaya lang, ba't ka bibisita? Sabi niya, siyempre, sinundan ng tanong, hanggang sinagot ko siya, nandun kami para mag-conduct ng conference sa mga Christian churches. So, sunod tanong niya, meron ka bang pastor's ID? Kung wala po akong pastor's ID noon, baka si Pastor Banjo at saka si Pastor Danda na lang ang tutuloy. Hindi na ako makakatuloy, ano? Ang magandang balita, a day before, ay tinawagan namin si Pastor Patrick. Nagpagawa kami ng TFBC Pastor's ID. So, yun ang present ko. Pagka kita nung aking ID, ay tinatakan na niya ako ng go. So, yun po yung... pero nanalangin na yan, yung nandun na sila, tinitingnan nila ako, papapasukin kaya si Pastor Paul. Itong dalawa, hindi po sanay sa pagbibiyahe sa ibang bansa, lalo na sa mission. Ako walang problema pumunta o hindi, pero mas gusto ng Panginoon na makapunta sa ibang bansa sa mission na ito. Of course, salamat po muli sa Diyos at sa inyong mga buhay, mga kapatid sa TFBC, na kung saan ginamit po kayo ni Lord. Okay? Pero minsan nandun ang katanungan, sabi ng ilan, bakit kailangan pang pumunta sa mission sa ibang bansa? Ba't di na lang dito, ang daming mga barangay, ang daming mga probinsya, ang daming mga remote areas na dapat naman puntahan, ay bakit kailangan pang pumunta sa ibang bansa? Kailangan maging practical tayo sa gastusin ngayon. Mamaya, sasagutin natin, mamaya sa huli, sasagutin ko yung tanong na, kailangan maging practical tayo. Dapat nga ba tayong maging practical o maging obedient sa tawag ng Panginoon? Sa Acts chapter 16, 6-10, of course, ang tema natin sa buong taon ay Building the Kingdom of God. Dinagdagan ko ng Building and expanding the kingdom of God, at dinagdagan ko ng together. Dapat sama-sama po tayo. Pag-i-post nga. Building and expanding the kingdom of God together. At pinamaganda ko ang ating pag-aaral ngayong umaga ng The Nepal Mission or Macedonian Call. Sa Acts chapter 16, 6-10, may English dyan at saka Tagalog. Babasahin ko na lang po sa English kasi sinanay namin ng konti ang aming sarili sa English. Okay? Ang maganda sa Nepal, kapag nagsasalita ka ng English, walang magsasabi sa yung mali ang English mo. Dahil di naman nila naintindihan. Dito lang sa Pilipinas, pag mali ang grammar mo, ikikriticize ka. Naalala ko po si Evangelist Dwight L. Moody sa kanyang kwento when he was called to preach in London. Nag-preach po siya. Mali rin pala ang grammar ni Dwight L. Moody kahit Amerikano siya. Kasi ang grammar ng Briton, mga British at saka ng American English, hindi rin magkamukha, no? May difference din. Alam niyo po, sabi po ni Dwight L. Moody, I came to preach Jesus Christ, not to preach your grammar. Di ba? Mga kapatid, so, nagtaka ako, na-bless ako sa mga kasama ko. Lahat kami, English spoken kami. Wala nagtatagalog, diretsong English. Kaya lang, puro basa po kami ng aming manuscript. Yun ang safe
safety measure namin. Wala nang explanation, basta-basa lang, dire-diretso. Ang magaling yung aming interpreter na si Pastor Kisan, dire-diretso rin. Mas pagod po siya sa amin kasi kami may pahinga. Si Pastor Kisan, wala pong pahinga. Kung 13 lesson po yun, o 12 lessons to 13 lesson, yung 12 lesson, yung sa aking isa, nagpahinga siya eh. Kaya lang, nahirapan yung aking interpreter. Nahirapan din ako sa kanya. But anyway, kahit anong hirap yon, pinagpala po ng Panginoon. Acts chapter 16, 16 to 10, babasahin ko po sa King James. Now, when they had gone throughout Phrygia and the region of Galatia, and were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia. Verse 7, after they were come to Mysia, they essayed to go into Bithynia, but the Spirit suffered them not. Verse 8, and they passing by Mysia came down to Troas. 9, and a vision appeared to Paul in the night. There stood a man of Macedonia, and prayed him, saying, come over into Macedonia and help us. Verse 10, and after he had seen the vision, immediately we endeavored to go into Macedonia, assuredly gathering that the Lord had called us for to preach the gospel unto them. Ang maganda roon, nung tawagin ng Panginoon through vision si Apostle Paul, sabi ng Bible, immediately they obeyed the call. They went to Macedonia to preach the gospel unto them. Ang ganda po, pagkarinig sabi niya, dagli-dagling sila'y nagsitungo sa Macedonia upang ipangaral ang mabuting balita ng Diyos. So habang inaaral ko ito, sabi kasi ni Bishop, ikaw ang mag-preach sa Sunday. Dahil wala po ang ating bishop, siya po ngayon ay nag-preach sa Baguio. Tapos sabi niya, Pastor Dandan, ikaw ang mag-preach, ay mag-testify sa kabutihan ni Lord. Sa revival. Mga kapatid, lahat ng panalangin po ng bawat isa, lahat ng suporta financially, ay hindi po nasayang. Bakit? Dahil ang dala nito ay pagbabago ng buhay ng mga tao doon at revival sa kanilang pananampalataya at sila ay magiging masigasig upang abutin ang hindi pa nila naabot. Usually, ang soul winning doon by families po. By family. Kasi hindi ka pwedeng mag-share publicly. Hindi ka pwedeng mag-share on one-to-one. Bakit? Pag nireport ka, ikaw ay makukulong at magmumulta. So, ginagawa po nila, nakikiramdam sila, kung yung pamilya interesado sa salita ng Diyos, kakausapin. At pariringgan kung gusto nilang sumama sa church. Kung hindi pa rin, ay hindi po nila ipipilit. Kasi baka isumbong sila sa pulis, anytime, any moment, ay pwede silang hulihin. At sila po ay ikulong, mga kapatid. Nandito po ngayon, mga kapatid, more or less, narinig ng Diyos, narinig ni Bishop ang Diyos sa kanyang panawagan, pumunta kayo sa Nepal. Sa ministry ng Panginoon, lagi pong mayroon tinatawag na John the Baptist. Sino si John the Baptist? Si John the Baptist ang tagapaghanda lagi ng daan, preparing the way. Before the ministry of Jesus Christ, 6 months before, John the Baptist started preaching, repent, for the kingdom of God is here. Repent, for the kingdom of God is near. Sabi po ni John the Baptist, preparing the way. Si Wei Changhao, Prophet Wei Changhao, ang naghanda po ng daan para po kay Bishop na bumalik at bumalik doon sa Nepal. Bilang John the Baptist. At tinawag po ng Diyos ngayon ang ating Bishop upang tayo po ay magkaroon ng mission sa Nepal. Immediately, sabi ng Bible. Tingnan muna po natin ang tinatawag na Macedonian call at saka yung konting background ng Nepal. The Macedonian call refers to a pivotal passage in Acts 16, 6-10, specifically verses 9 and 10, where the Apostle Paul receives a vision during his second missionary journey to preach in Macedonia. This vision of a man urging, come over to Macedonia and help us,
redirected his mission to Europe, signifying a crucial expansion of early Christianity. Katulad na nabanggit ko ang ina, mayroong siguro mangilang-ilang sa atin na nagtatanong at magsasabi, kagastos naman ng mission na yan. Bakit di nalang gamitin ang mga expenses na yan o perang yan sa mission sa Pilipinas? Abutin muna natin ang sariling atin bago abutin ang ibang bansa. Makinig kayo sa aking sasabihin, mga kapatid, until the end. Nepal is a landlocked country in South Asia, situated along the southern slopes of the Himalayan mountain range. It is bordered by the Tibet Autonomous Region of China to the north and by India to the east, south, and west. Tingnan natin ang mapa ng Nepal. Yan po siya. Yan po ang Nepal, doon sa bandang kanan ko, nasa kanan ba ninyo? Oh, yes, nasa kanan din ninyo. Nandyan po yung picture ng Mount Everest. Hindi natin makita ang Mount Everest. Kahit kami, di namin nakita ang Mount Everest. Ang Mount Everest ay isa lang po sa pinakamataas na bundok sa buong mundo, at sa Himalayas ay konti lang po ang taas ng Mount Everest. Makikita mo lang ang Himalayas Mountain or Mount Everest kung ikaw ay sasakay ng eroplano. Paglampas mo sa ulap. Bakit? Ang taas po kasi ng Mount Everest ay 8,848 meters, almost 30,000 feet. Ang domestic flight ay nasa 16 to 18,000 feet. So hindi mo siya makita. Kung nasa baba ka sa Nepal or sa Kathmandu, lalong hindi mo siya makita dahil sa smog. Di ka rin pwede magpa-picture, nandito ang Everest, dahil di ka makakita. Puro ulap, o kaya minsan fog, o kaya smog, o alikabok, mga kapatid. So gaano kalayo ang Nepal sa atin, mga kapatid? Ang layo ng Nepal sa atin is more or less 4,500 to 4,600 kilometers. At 10 to 13 hours flight, depende sa tinatawag nating layover. Gaano naman kalayo ang Mahendranagar sa Kathmandu? Ang distansya, kasi from Kathmandu, yan po yung pinaka-metro Manila natin, doon sa Nepal, ang Kathmandu, capital city, and then hindi po kami doon nag-ministry. Pumunta pa po kami ng probinsya sa Mahendranagar. Yan ay more or less, kapag diretso, 385 kilometers o 87 kilometers. Pero kapag sundan mo yung daan, ay abutin ng almost 500 kilometers, mga kapatid. So, ganyan po ang distansya po. Yung 500 kilometers, mula dito sa atin sa Tarlac hanggang Bicol. O sabihin natin Mayon, volcano. Sa atin, tinatravel po natin ng more or less 7 to 8 hours ang Bicol region. Pero doon, dahil sa ganda ng kanilang mga daan, 20 hours po ang travel from Mahendranagar to Kathmandu. Ganun po kaganda ang kanilang daan. Kaya sabi ni Pastor Dandan kanina, siguro 30 years back ang Nepal sa Pilipinas. Ang gaganda dito, ang ganda-ganda ng daan, sinisira nila dahil sa Ghost Project. Doon, sungka-sungka yung daan, tinatapalan po ng aspalto. Kaya, pagdaan ng sakyan, rough road pa rin siya. Parang dating daan. Rough road. Di po ba? Okay? Dito po sa Macedonian call, makita po natin mga kapatid. Una, the calling of the missionaries, especially sa verse 9 and 10. Sabi niya rito sa Tagalog, at napakita sa isang pangitain sa gabi kay Pablo, may isang lalaking taga Macedonia na nakatayo, na namamanhik sa kanya at sinasabi, tumawid ka sa Macedonia at tulungan mo kami. At pagkakita niya sa pangitain, pagdakay, pinagsikapan naming magsiparoon sa Macedonia na pinatutunayang kami tinawag ng Diyos upang sa Kanya'y ipangaral ang Ebanghelyo. Ang Macedonia po ay Roman province na kung saan ang Philippi ay city po ng Macedonia, na kung saan ito ngayon yung nasa ating New Testament na Book of Philippians. So, Philippian Christian.
So ang Philippian Church, yan po ang pinuntahan o Philippian City, Philippi, City of Philippi, yan po ang pinuntahan ng mga missionary sa leadership ni Apostle Paul during their second missionary journey. Dahil sa Macedonian call na tinatawag. Nagkaroon tayo ng Nepal call, mission. Nepal mission call sa ating bishop. Kaya ako sa inyo, kung wala pa po kayong passport, I encourage you, kumuha na po kayo ng passport. One day, isasama namin po kayo sa Nepal. Or mag-decide kayo na pumunta ng Nepal. O hindi man sa Nepal, dahil by June, pupunta naman po kinakabahan na po kami, pupunta po si Bishop sa Kazakhstan. Kaya tanang Laguna, Kazakhstan. Magkasakit ka, Kazakhstan di ba? Okay? Tapos sasabihin na naman niya, Paul, Dandan, Banjo, next year, punta tayo ng Kazakhstan. Mas masakit lang po siguradong kasabi rin tao ka rin. Mas mahirap kausapin. Yung mga Nepali, mahirap pero Nepali, marami akong naintindihan na salita. Kasi yung India at saka Nepali, halos may mga magkakabukas salita. Kaya nagtataka po sila sa akin Kinakausap ko po sila ng ilang mga salita. Sabi nila, bakit alam ni Pastor Paul yung salita natin? Natutunan ko po yan sa mga Indiano. Kahit mapang-Indian po yung mga Indiano, natutunan ko po yun. Okay? Then pangalawa, contentment of the workers. Merong calling, dahil tayo tinawag, iba-iba po ang magiging sitwasyon natin. Pero kailangan tayong makontento. Ito na po yung sinasabi sa Pilipos. Philippians chapter 4, 11 to 13. Yung Macedonian call. Sabi po ng verses 11 to 13, okay, try ko na magbasa sa English kasi nasanay ako ng konti ngayon. Not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. I know both to be abased and I know how to abound. Everywhere and in all things, I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ, which strengtheneth me, who strengthens me. Lahat ng mga bagay aking magagawa dahil kay Kristo na siyang nagpapalakas sa akin, sabi po ni Apostol Pablo. Binigyan niyo man kami ng pera o hindi, kailangan kaming maging kontento pagdating sa Nepal. Pero salamat sa Diyos, hindi naman kami nagkulang dahil nandyan po kayo. Una, nanalangin, nandyan po kayo, nagbigay financially. Kung di man kayo nagbigay, hindi pa po huli ang panahon. Pwede pa kayong magbigay dahil marami pa po tayong mission na gagawin. Meron po kayong laging ginagamit dyan na offering, envelope. Meron pong 2 item dyan. Ano yung nakalagay? Thanksgiving and mission. Huwag na po nating hintayin na mag-a-announce ng mission sa Kazakhstan si Bishop. Dapat religiously every Sunday, kahit maglagay lang po tayo ng 100 pesos. Okay? I-check po ninyo mission offering. Kung 1,000 ang nilagay nyo rito, tapos naka-check mission offering, 100, naka-check, ilagay nyo 100 pesos. Ihihiwalay po nila doon sa office yon at ilalagay sa mission funds, mga kapatid. Para magkaroon po tayo ng bahagi sa anumang mission na gagawin. Either dito po sa Pilipinas o doon sa ibang bansa. May tumawag po sa akin nung Monday. Pastor Paul, sabi nila, kailangan po namin kayo sa Puerto Princesa. Naisip ko na po si Pastor Dandan at saka si Pastor Banjo. Okay? Tsaka si Pastor Dennis. Pero hindi na namin isasama si Bishop. Kapag kasama namin si Bishop, malaki po ang problema namin. Marami siyang naiisip na gawin. Mabuti lang, wala si Bishop ngayon. Mga pasubo kami rugo. Mag-bike tamo, sabi niya. Pinahanap niya lahat ng bike doon sa Mahendranagar. Sabi ko, wala po sanang bike na darating, wala po sanang bike na darating. Para hindi kami mag-bike nitong 3.
Kasi nakita namin isang bike lang, para siya na lang mag-bike. Pero naparating po niya, 6 na bike. Kaya 6 po kami nag-bike. Ayun na po. Nagkasakit po kami ni Pastor Dandan. Nabudol kami ni Pastor Banjo. Sabi niya, di ko kaya yan. Sabi niya, siya pong pinakamalakas sa amin, sa biking, maging sa pagkain. Sa totoo lang, bago pa po kami pumunta ron, nag-uusap na kami ni Pastor Dandan. Ano kayang kakainin itong taong ito? Siguro magluluto tayo doon ng pagkain natin, sarili. Pero nabigla po kami, hindi kami kailangan magluto, sobra-sobra ang pagkain. At si Pastor Banjo halos nakakain niya, pati daga. Ako po, lumaki na ako sa bundok. Wala akong problema sa daga. Kahit ahas po, kinakain ko. Pero nung makita ko yung buntot ng daga, napaurong talaga ako dahil hindi namin ginagawa yun, na isasama yung buntot. Ano, SM? Hindi, kailangan alisin mo yung buntot, alisin mo yung ulo. Ang matitira lang yung paa, tsaka ito lang, at tsaka yung katawan, yun lang ang matitira dapat. Pero andun pati yung buntot. Hanggang doon sa dulo. Sabi ko, Pasodan, akakit mo yan, ikiya yan. Buntot, mga kapatid. Mabuti nga, di mo nilitrato, nakakaya, di ba, Pastor Dandan, ano? Dapat nilitrato mo yan para makakita dyan, ano? And then number 3, hindi lang po yung missionary call, hindi lang po yung contentment ng mga words. Tayo mga manggagawa, kahit anong kalalagayan, kinakaya natin dahil ang Panginoon ang tumawag sa atin. Dito dapat magreklamo at maging kontento tayo. Pero ang maganda, yung commitment ng mga believers doon sa Philippians, sa Macedonia, na ito rin ang nakita namin na commitment ng mga kapatid sa TFBC, kaya kami po ay nakapunta sa ibang bansa at ginamit ni Lord in a mighty way dahil nandyan po kayo na nanalangin, nagsusuporta. Amen. Naging encouragement sa amin. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 8, 1 to 5. Magbabasa rin ako English, kayo na po magbasa ng Tagalog. Nandiyan naman sa screen natin. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. How that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Mga kapatid, hindi pala dahilan ng kahirapan sa buhay, hindi pala dahilan ng salat tayo sa mga kabuhayan. Itong mga Macedonian Christian, kahit sila ay nag-iikahos sa kanilang buhay, and yet sila po ay willing and obedient to support the missionary work ng mga missionaries. Amen, mga kapatid. Verse 3, for to their power I bear record, and beyond their power they were willing of themselves. Verse 4, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. Verse 5, and this they did, not as we hoped, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Magagawa pala ng isang mananampalataya na maglingkod sa Panginoon, magpagamit sa Panginoon, suportahan ang ministry at mission ng Panginoon. Una, kailangan ibigay muna ang sarili. Kanino? Sa Diyos. Tapos sabi niya, pangalawa, ibinigay din nila ang sarili nila sa amin. Ang ibig sabihin, naniniwala sila hindi lang sa Diyos, kundi sa kanyang mga lingkod, sa kanyang mga manggagawa, sa kanyang mga propeta. Naalala niyo po si Jehoshaphat, nung sila'y kubkub na ng kaaway, sabi niya, hali kayo mga choir, di ba? Biro mo, gyera, kubkub na po sila. Tinawag po niya mga worshipers, choir. Sabi ni Joshua, makinig kayo sa Diyos at makinig din kayo sa kanyang mga lingkod na propeta. Tayo ay magtatagumpay. And then sabi niya sa mga choir, doon kay sa harapan, magsimula na kayong umawit. Magsimulang umawit ang choir ni King Jehoshaphat, nalito po ang mga kalabang mga sundalo. Sila po nag-away-away. Mga kapatid, every time na tayo'y nagsasamba, every time na tayo'y naglilingkod, ang mga demonyo ay nalilito sa atin.
Kaya hindi nila pwedeng pigilan ang gawain ng Panginoon. Bakit? Sila na po ang nag-aaway. Kaya tiyak ang tagumpay kapag tayo po ay nasa Panginoon. Makita natin pang-apat, the concern and care of the church. Philippians 4:14 to 18. Verse 4, Tagalog naman, "Gayunman ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakiramay sa aking kapighatian." Verse 15, "At kayo nga, mga taga-Pilipos, nalalaman ninyo na nang pasimula ng Ebanghelyo nang ako'y umalis sa Macedonia. After Macedonian mission, umalis na po si Apostle Paul at saka ang kanyang team. Alinmang iglesia ay walang nakipagkaisa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap, kundi kayo lamang." Dito natin makita na unique ang Philippian church, ang mga Philippian Christians. Why? Kahit saan pumunta sa pagmimisyon si Apostol Pablo, nandoon ang kanilang support. Materially, pati prayer. Praise God! Kahit saan pumunta ang mga pastor ninyo sa TFBC with Bishop, nandun pa rin kayo, sumusuporta, nananalangin. Malaki po ang aming pasalamat sa inyo. Dahil sa Diyos, sa biyaya ng Diyos, ay ginagamit po tayo pare-pareho ng Diyos. Sapagkat verse 16 sa Thessalonica ay nagpadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. Verse 17, "Hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob, kundi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa ganang inyo." Verse 18, "Datapwat, mayroon ako ng lahat ng bagay at sumasagana, ako'y busog. Palibhasa'y tumanggap kay Epaprodito ng mga bagay na galing sa inyo, na isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kaaya-aya, na lubhang nakalulugod sa Diyos." Amen. Biro nyo yung palang mga offering natin, yung mga support natin, sabi ng Bible, ay isang samyo ng masarap na amoy. Sa Old Testament, kapag nagkaroon ng animal sacrifice, nag-offering ang mga Israelites, pag naamoy po ng Panginoon ang offering nila, bababa po ang Panginoon. At pag bumaba ang Panginoon sa tinatawag na tent of meeting or tabernacle, maranasan po ng mga tao ang pagpapala. So every time ng ating paglilingkod at pagsuporta sa gawain ng Panginoon, ay tanggapin ng Panginoon. Sabi niya, magiging masamyong amoy. Humanda ka, kapatid. Tiyak na bababa ang masaganang pagpapala ng Diyos sa iyong buhay, sa iyong pamilya, at sa iyong kabuhayan, at sa lahat ng inyong ginagawa. Kaya huwag po tayong manghinawa sa pagpapagamit, pagbabalik ng resources na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. In conclusion, nais kong bigyan ng pansin natin ito. Kasi marami po nagsasabi, kailangan maging practical tayo, sayang ang pera. Ba't pupunta pa sa ibang bansa? Okay? Nag-research ako ng kaunti, habang piniprepare ko ang message, mula kahapon, kasi dumating po kami, nandun pa sa Nepal, nag-pray na ako anong message ang isi-share ko dahil ito si Bishop, kahit si Joshua, di niya alam na magpipreach ng Baguio yun. Kanina, umalis. Sabi ni Bishop, ikaw ang magpipreach sa Sunday, sabi po niya. Actually, meron po akong preaching engagement today sa ibang church. So, kinancel ko po yun. Humanap po ako ng ibang preacher. Yung po sinulpak ko sa preaching na yun. The expenses of Southern Baptist missionaries in the Philippines from 1948 to the present have transitioned from direct American-funded establishment cost to supporting a mostly self-sustaining Filipino-led movement, with current costs averaging around $62,000 annually per long-term missionary for support. Bawat isang missionary, ang support po ng Southern Baptist Convention sa Amerika na nag-mission sa Philippines ay $62,000. Magkano po yan? Kung 50 po yan, times 50, yan po ay nasa ilan? 50 na lang, o 60 na ngayon eh.
3.6 million every year sa isang missionary. Pero ang mga missionary, American missionary, Southern Baptist missionary, siya nga pala, pag sinabing Southern Baptist, kabilang po tayo doon. Kasi ang ating church ay, it belongs to Southern Baptist Convention. Sa Amerika, part tayo dahil tayo naging part nila, tsaka dito po sa Pilipinas. Tayo ay kabilang sa Luzon Convention of Southern Baptist Churches. 3 million kada missionary. Hindi lang po 100 missionary ang nasa buong Pilipinas during that time. Kung 100 kamo lang, that is 32 million every year. Yung expenses po, sabi ni Bishop, sa Nepal Mission is $15,000. So magkano yung $15,000? Almost siguro mga 800,000 pesos. Sabi na iba, malaki na po yan, Kuya Paul, Pastor Paul. Meron mo ba lalaki doon sa isang missionary, ay doon sa missionary na 32 million annually dahil gusto lang nilang abutin ang mga Pilipino sa buong Pilipinas at kayo at ako ay naging bahagi noon. 1957, dumating ang pagmimission ng mga Southern Baptist missionaries sa Tarlac, kaya merong Tarlac First Baptist Church. Palapakan natin si Lord. Kundi nagkaroon ng concern and care sa mission ang mga American Baptist missionaries, ay wala po tayo ngayon. Historical expenses, 1950s and 1990s. Early post-war construction following the 1950s cost included rebuilding, constructing new churches, and establishing seminaries. For example, a church parsonage built in the 1970s cost $73,500, which is $1,200 sa ating panahon. Yung parsonage, tirahan po ng pastor at ng kanyang pamilya sa likod po ng simbahan. Yung ating old sanctuary, mayroon po, yung training natin ngayon doon, dati pong parsonage po yon. Si Bishop Frank, hindi po kailanman natira sa parsonage. Pero kami, natira po kami sa mga parsonages. Dito po, magkakasama kami na attitude sa parsonage. Nung lumipat po kami ng Mamban, nagpastor, tsaka sa Pampanga area, ako at ang aking pamilya ay tumira po kami sa mga pastoral houses. Sabi po dito, 73,500 kada bahay ng pastor. Hindi pa po kasamang church building noon, ginagasusan nila. Kung 100 churches yan, 100 parsonages. 73 times 100, how much is 735? Hindi, 7.3 million. Kung yung simbahan gumagastos po ng at least 200,000 at time, 200,000. And that is, ilan yun? 200 million? Mga kapatid, 200 million, yes. O 20 million. Bahala na kayong magkwenta. Ang ibig sabihin, sinasabi ko sa inyo ito, hindi mang maging exact ang aking computation, but they spent millions upon millions of dollars, even billion of dollars, just to reach you and I. Kaya hindi na po tayo, dapat sabihin, maging practical tayo. Ang lahat ng resources hindi po galing sa atin. Pinagkatiwala ng Diyos sa atin na dapat magamit po sa Kanyang glory and His glory alone. Mamamatay tayong lahat. May iwan ang kayamanan. Hindi makikinabang ang marami. Baka nga makinabang lang ang ibang tao. Naalala ko po yung isang mama, siya po'y driver ng isang mayamang family. Driver ng asawang babae. Yung lalaki, naging masipag, naging mayaman po sila. Mayaman na mayaman. Namatay po yung asawang lalaki. Naiwan po ang kayamanan at saka yung asawa at saka yung driver ng kanyang asawa. Nalungkot yung babae. Inaruga nitong driver. In short, naging asawa niya yung driver niya. Alam niyo, sabi nung driver, hindi ko alam sa maraming panahon, itong aking amo, pinaghirapan niya itong kayamanan na ito para sa akin pala. So, ibig sabihin, magpakahirap ka ngayon, hindi naman ikaw talagang makinabang. Ako sa inyo, mga TFBC family, habang pinapayaman tayo ni Lord, bumabalik tayo sa Diyos, Lord, nandito ang resources, ipapagamit ko sa inyo, ipapagamit namin sa inyo para sa mga kaluluwa. Sapagkat ang kaluluwa ay priceless, namatay si Kristo, priceless. Sabi ng Panginoon,
Isang kaluluwa lamang ang maligtas. Lahat ng mga anghel sa langit, sa kalangitan, ay nagre-rejoice. Walang lugar ang pagiging critical pag mission ang pag-uusapan. Walang lugar ang pagko-complain at pagrereklamo kapag mission ang pag-uusapan. Bakit? Inaabot po natin mga kaluluwa, mga tao na kung saan ang Panginoong Kristo ay namatay para sa atin at namatay para sa kanila. Wala na pong lugar ang pagiging selfish pag-uusapan ang paglilingkod at pagmimisyon sa Panginoon. Hindi ko na po pakakahabain lahat ang sasabihin ko patungkol dito. Millions upon millions of dollars, even billion of dollars. Hanggang ngayon, ang mga American missionaries, nandito pa po sila. Inaabot nila mga remote areas. Tayo naman po ngayon, mga kapatid, dahil pinagpala na po tayo ng Panginoon sa TFBC, wala na sigurong Southern Baptist Church o Southern Baptist Churches na kasinlaki ng facilities natin. More or less, tayo po may pinakamalaki, pinakamaganda na facilities sa lahat ng Southern Baptist na humigit kumulang 3,000 Southern Baptist churches all over the Philippines. Ito ang panahon. Ang tawag dyan ay parang pagbabayad utang. Hindi natin ngayon nga inaabot na natin ng mga Amerikano. Si Bishop pumupunta sa Amerika upang abutin kasi naging mission field na ang Amerika, ang Europa. Kaya, bawat isa po sa atin, tanawin natin ng utang na loob. Yung ginawa ng mga American missionaries. They spent billions. Tayo mag-spend lang tayo ng 1,000 piso. 5,000 piso. 100,000 piso. O even million. Maliit pa po yun. Compare sa sakripisyo na ginawa ng mga American churches doon po sa Amerika. It's high time. Nung makita ko po, kasi ayaw ko na lumabas sa Pilipinas dahil nagsawa na akong kakalabas. Dahil nung po nagtatrabaho po ako sa Saudi Arabia, 3 times a year, umuwi ako. Napagod ako sa kaka-aeroplano. Kasi nahihilo po ako sa aeroplano. Pero nung makita ko po ang mission sa Pakistan, kaya pupunta tayo ng Pakistan, Pastor Dandana. Katabi lang po katabi lang ng India yon, mga kapatid. So, tabi-tabi na po yon. Mga kapatid, nung makita ko po yung ministry sa Nepal, sabi ko, kailangan pa kami bumalik dito. Bakit? Kailangan po natin equip ang mga mananampalataya at mga pastor. At masayang-masaya sila. Biro nyo, karami-raming mga tinatawag natin churches sa Europe, sa Amerika, sa Australia, even Canada. Pero mga Pilipino pa ang magmi-mission sa Asia. At yan ang mandate ng mga Filipino Christian community. The Philippines will become a send missionary country all over the world. Eh, ang TFBC, nandun na po tayo sa level na yon. Dapat nating makita ang mission field sa ibang bansa. Kaya kung ako sa inyo, mga kapatid sa TFBC, magpakayaman na tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Magpakayaman na tayo ayon sa pamamaraan ng Diyos upang masuportahan natin ang mission field. Hindi man kayo makapunta, pero kung ako sa inyo, nasain ninyong makasama sa mission. Mindanao, Visayas, Kazakhstan, Pakistan, India, Singapore, pwede rin. Mga kapatid, napakabuti po ni Lord na ginagamit ang TFBC, of course, sa magitan ng ating butihing bishop. Minsan di natin maintindihan. Kasi pag dumating si bishop, I am 67 years old now. Diba? Yan ang kanyang linya, diba? Actually, sinasabi niya, tumanda na ako, ba't ayaw pa niyong makinig? Bakit ayaw pa niyong sumunod sa Panginoon? Akong matanda ng ito, nandito pa rin ako, nagmi-mission. Ang ibig sabihin, mga kabataan, hindi pa mga senior citizen, hindi pa kayo mga PWD. It's high time, desire to serve God
in the mission field. Amen, mga kapatid? Tayo po yumuko at manalangin. O aming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, salamat po sa reminder mo po sa amin. Salamat po sa inyong pag-ibig sa amin. Namatay ka, priceless po, Panginoon. Dahil sa isang kaluluwa na katulad ko. Katulad ng bawat isa sa amin. Kaya hindi po namin panghinayangan ang expenses sa pag-abot sa maraming tao, Panginoon. Lalo na sa TFBC family. Ang aking dalangin, O Diyos, payamanin mo, paunlarin mo ang bawat pamilya, O Diyos, sa TFBC. Para hindi na maging usapin ang pagsuporta sa mission. Na kahit ilang daan ang sasama sa mission, makakapunta dahil sa abundant resources na pagkakatiwala mo sa mga anak mo sa TFBC, Panginoon. Hindi upang magyabang kami, kundi upang parangalan ka sa aming buhay at sa lahat ng resources. Palayain mo sa pagkakautang ang bawat isa po sa amin upang malaya po kaming makapagbigay para sa mission. Habang nakayuko at nakapikit ang mata ng bawat isa, ang challenge ko, sino sa inyo ang nagdi-desire na magpagamit kay Lord sa mission field? Suportahan ang gawain ng Panginoon sa anumang paraan. Just rise up and I will pray for you. Sabi nyo, yes, thank you, Lord. Nandito po ako, Panginoon, sabihin nyo, ibibigay ko ang aking sarili, pati ang resources na pinagkatiwala mo sa akin. Just stand up for Jesus. Siya ang ating sinusunod, hindi si Kuya Paul, hindi si Bishop, hindi ang mga pastors natin. Ang tumatawag po sa bawat sa atin ay ang Panginoon. Meron pa po ba, bago ako mag-pray, nagsabing, Panginoon, gamitin mo ang aking buhay at gamitin mo ang resources na pinagkatiwala mo sa akin. Just rise up kung yan ang inyong commitment sa Panginoon. Huwag kayong mahiya. Nagsisimula ang lahat ng pagkilos ng Diyos sa desire natin at commitment sa atin, Panginoon. Yes, in the name of Jesus, salamat po sa mga kapatid. Pagpalain nyo ang kanilang heart's desire. Lord God, mangyari ang kalooban mo. Maganap ang layunin mo sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon. Patuloy mong ginagamit ang aming butihing bishop and his family at ang TFBC family, Panginoon. Building and expanding your kingdom together. Lord God, sa lahat po ng patuloy na nag-i-involve sa pagsuporta sa mission, Lord God, multiply their resources. Salamat, Panginoon. Paunlarin mo ang kabuhayan ng iyong mga anak. Payamanin mo ang bawat pamilya, Panginoon. At habang pinapaunlad mo ang aming kabuhayan, ay paunlarin din namin ang mission, ang church planting, ang equipping sa mga churches. Salamat sa spiritual revival. Salamat. Ang TFBC po, TFBC family ay maging ilaw at asin, hindi lang po dito sa Tarlac, sa buong Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Sa iyo po lahat ng karangalan, sa iyo po lahat ng kalulatian, ang kadakilaan. Walang laman, walang pangalan, ang sino man na maitaas sa lahat ng aming ginagawa, kundi ang pangalan po ng aming Panginoong Hesus lamang. In Jesus' name, Amen. Amen. Magandang umaga po. God bless po. O magandang hapon, kung hapon na. Sige po, patuloy po natin bigyan ng malakas na palakpak ang ating Diyos na dakila. Palakpak lang po yan para sa ating speaker, yung para kay Lord. Hallelujah! TFBC family, are you blessed? Now, if you are blessed, shout hallelujah! Grabe! This time, tayo po lahat ay tumayo at itaas na po natin ang ating kapathandog sa Panginoon, maging yung ating pledge sa ating mission. Tandaan po natin yung brown envelope, meron pong box dyan. Thanksgiving offering and mission offering. Kaya i-check nyo lang po dahil ako'y naniniwala, God honor our faith and obedience. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po
sa mensaheng iyong inihatid sa amin through the life of our speaker na si Dr. Reverend Paul Medrano. Salamat po sa kanyang buhay. And now, Lord, as we raise our tithes, even our offering, nawa ito'y magsilbing mabangong amoy sa iyong banal na harapan at magamit sa ikalalagot, ikalalawak ng iyong gawain dito sa lupa, lalo tigit, Panginoon, dito po sa TFBC, sapagkat ito'y aming ginagawa na buong-buong pagsunod, pagtitiwala, pananalig, at pananampalataya sa iyong dakilat makapangyarihang pangalan. Tulad po ng pinangako sa amin, Lord, iyon ang binuksan ng durungawan ng langit at iyon na pong ibinuhos sa mga anak mo ang masaganang biyaya at pagpapala na di masukat matarok ng aming kaisipan. Maraming salamat po. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang kalwalatian, sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ito po ang aming panalangin. Amen and amen. Sige po, masaya nating handugan ang ating Diyos sa dakilang tapat. Aangat ng buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Ako'y magsasaya. Sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Di mo bibitawan ang lahat ng pangako niya. Para sa pagpapala aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Kung dahil nakakatulad, di mo silangan saan man mapunta. Lumalakas ang pagpapala aking nakamlangan. Lumalakas ang pagpapala aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Dahil nakakatulad, di mo silangan saan man mapunta. Lumalakas ang pagpapala aking nakamlangan. Okay, sa ating pong announcement, papasalamat po tayo sa Panginoon. Una, sa Nepal Mission, meron po tayong 114 delegates doon sa EGR. And then 90 pastors and workers doon sa leadership conference. The following, nung Wednesday yon. And then nung 17 naman, nagkaroon po tayo ng 22 delegates sa ating Women's EGR. Palakpakan po natin si Lord. Kahapon ay nagkaroon ng BJMP EGR. 41 women delegates. Palakpakan po natin ang Panginoon. By this week, coming week, ay magsisimula na sila sa post encounter. And then yung scheduled natin na EGR, February 27-28 ay minove po natin ng March 6-7. Next week, mixed EGR, women at saka youth, pwede po sila doon. Ano? So, o couples, pwede po yon sa 6 and 7. So yung mga inihanda natin, ay pwede na po natin silang pa-attenin sa EGR. So kausapin po nyo yung mga cell leaders, maging yung mga primary leaders para isubmit na po ang mga delegates natin sa March 6 and 7. Of course, patuloy natin pag-pray ang team ni Pastor Joshua. Sila po ay nasa South Korea, 15 po sila. So darating sila by Saturday yata. And then, sa August, nagpipray po ang ilang mga pastors na gusto sumama. Tayo naman ang pupunta sa South Korea. Kahit abutin tayo ng mga 30 siguro, mahigit pa, ay i-accommodate na tayo. Kaya kayo mga pastor, mag-desire kayong sumama sa South Korea. Okay? Tumubos na kayo ng inyong passport o mag-renew ng inyong mga passports. Okay?
Meron pa po ba tayong announcement? Wala na? Mga bisita pala natin. Bisita. Saan yung mga bisita natin? First-timers. First-time guest natin ngayong umaga, please rise up. Mga kapatid, yung mga bisita natin, patayuin po sila o tumayo yung mga first-timer. Dito sa kaliwa? Sa kanan? Wala po ba? Kung nahihiya, mga ushers mamaya, pakidala na lang doon sa corner doon upang sila ay makausap. Okay? Of course, bisita natin ulit si Pastor Dudoy and wife from Mindanao. Pakitayo nga, Pastor Dudoy. Ito po yung mga minementor po natin sa Mindanao. Praise God, salamat muli. Okay, meron pa po tayong mga bisita na galing sa ibang bansa. Mukhang nahiya rin magpakilala. Okay? Kung gayon ay tayo lahat ay tumayo para sa ating benediction at closing prayer and benediction. Taas po natin ang ating kamay. Lord God, salamat po sa reminders mo po sa amin. Lord, ang aking prayer, maging masunurin po kaming lahat sa iyong tawag at sa iyong pinapagawa sa amin. Salamat, Panginoon, nitong buong linggo ay maranasan po namin ang iyong pag-iingat, ang iyong pagkalinga, ang iyong protection, Panginoon. Sa aming buhay, sa aming pamilya, maging sa aming kabuhayan at negosyo, Panginoon. Maging sa mga ministries na pinagkatiwala mo sa amin, na ito'y maging mga prosperous and successful. Lord God, kami po'y nagpapasalamat. Salamat, o aming Ama, sa iyong dakilang pag-ibig sa bawat sa amin. Salamat sa Panginoong Jesucristo sa kanyang masaganang pagpapala bawat araw. Salamat sa banal na Espiritu na siya nagbibigay ng lakas, encouragement, wisdom, protection, even peace, shalom, na nanggagaling sa inyo. Ito po ang aming pasalamat sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng malakas na Amen! Amen! Magandang hapon o tanghali sa bawat isa. Pinagpala na po tayo ni Lord. God bless us all.